Daddy, nakausap mo na po ba ulit si Tita Ivy? Ano bang sabi niya? I'm sorry, anak. I tried to reason with her, pero wala na akong magagawa. So, Daddy, that was just an accident. Hindi ko sinasadyang mapatay si Mang Sito. I know, anak. I know. Tita Ivy. Anong klase kang tita, ha? Hayaan mong makulong ang pamangkin mo? Baby, wala akong choice. Anong walang choice? May pera tayo. Pwede tayo magbayad ng judge, ng mga polis para hindi ako hulihin, para hindi ako makulong. I'm sorry, Phoebe, pero may kasalanan ka. Bakit ikaw dati? Di ba may kasalanan ka rin? Sinabuyan mo ng asido ang mukha ni Aling Laura pero nakulong ka ba? Hindi, di ba? Dahil may binayaran kang tao para pagtakpan ka, para magsinungaling para sa'yo, para hindi ka makulong. Phoebe, stop it! No, I won't stop! Ano? Bakit ka natahimik ngayon? Kasi totoo, di ba? May binayaran ka para hindi ka makulong, kaya wala ka sa kulungan ngayon. Hipokrita ka! Hipokrita ka! Hindi ako nakapatay! Phoebe, I'm sorry. I'm sorry. Bakit ka umiiyak? Mami, ayoko makulong. Ayoko makulong, Mami. Ayoko makulong. Huwag ka mag-alala. Hindi ka makukulong dahil hindi ikaw ang may kasalanan. Alam ko na kung sino ang nakasagasa kay Sito. What do you mean? Anong alam mo na kung sinong totoong nakasagasa, ha? Ang family driver natin, si Mang Ambo. Siya ang nagmamaneho nung gabing yun at siya ang nakasagasa kay Sito. Hindi ako naniniwala. Totoo po yan, Ma'am Ivy. Hindi na po ako nagpaalam sa inyo. Ginamit ko yung sasakyan ninyo eh. Sorry po. Nakainom po ako nung araw na yun eh. Mga Ambo, sabi mo nga sa akin totoo, binayaran kang tumagaling ko kapatid, no? Hindi po, Ma'am. Nagsasabi po akong totoo. Ivy, ang kulit-kulit mo naman. You heard it straight from the horse's mouth. So, if you won't mind, attorney, go. Charlie, how could this happen? si Mang Ambo, papakulong? Paano yun naman yun? Wala namang kasalanan si Mang Ambo, ah. Ivy, hindi ko rin gusto mangyari to. May alam ka ba? Kinuusap ni Cynthia si Mang Ambo para umamin sa kasalanan ni Phoebe. Hinayaan mo mangyari. Intindihin mo naman ako. Anak ko rin si Phoebe. Sino bang magulang gusto makulong ang sariling anak? Pero si Mang Ambo, he doesn't deserve to go to jail. Inosente siya. Bakit siya kailangan umako sa kasalanan ng anak mo? I know, pero pumayag din naman siya sa setup. Pumayag siya na bayaran siya ni Cynthia ng 1 milyon para umamin sa kasalanan ni Phoebe. Kailangan din niya ng pera. Yung anak niya may brain tumor. Naisip ko lang na makakatulong din niya sa pamilya niya. Mommy, thank you for saving my face. For a second there, I thought na sa kulungan na talaga yung bagsak ko. You know how I hate Orange. Well, I won't let them take you away from me. Besides, I didn't raise you to become a lady, only to end up in jail. I just can't believe na hahayaan ako ni Tita Ivy makulong. Ay, naku. Wala namang utang na loob yung Tita Ivy mo. She should be in jail. Hachi, hindi ako makapaniwala na hahayaan mo makulong si Mang Ambo sa kasalanan ng anak mo?
At hindi ako makapaniwala na papayag kang makulong ang anak ko. You know what, tita? Ang family nagtutulungan. We don't let each other down. Pero parang ikaw, mas gusto mo na ikaw na yung maglagay ng pose sa kamay ko eh. Ano, Phoebe? Naawa lang ako kay Mang Ambo. Naku, huwag ka na maawa sa kanya. Hindi naman siya tatagal sa kulungan eh. Iaapila ko din yan. Magbabayad ako sa kung sinong Poncio Pilato para mapaikli ang sentensya niya. Ang importante lang sa akin, huwag makulong ang anak ko. Okay? Tapos na. Case closed. Period.